Alas 3 ng umaga sa Key West, Florida, rumesponde ang pulis sa bahay matapos i-report ng tumawag na nagising siya sa isang magulong eksena. Ang ka-roommate niya ay matinding dumudugo habang yakap ng tarantad nobya. Hindi ko alam ang nangyayari. Pinipisil niya ang sugat sa likod na ayaw ipakita. Kinuha ko ito. Iwinagayway ng unang pulis ang 9mm na baril na anya ay nakuha sa sahig ng sala. Ako. Naghihintay ako para masigurado na may isang tao, si Travis. Florida, pupunta sa 79th Street. Napawan ng labi ng temperatura. Okay. Ikakabit ito sa isang dilaw na telepono ng Florida. Nasa US 1 o kung ano man sa tren. Sino-sino nandito? Yung lalaki na yon? Oo, mataas talaga ang pakikipagtrabaho sa mahina. Yun lang. Itong dalawa, oo. Sa loob, inaalagaan ng mga mediko ang biktima ng posibleng tama ng bala, si Tyler Knowles, 30 taong gulang na agad dinala sa ospital kung saan idineklara siyang patay. Hindi ko alam kung anong meron siya na hindi makikita. Mari. Ako? Umatras. Madali ba ako makaka-atras? Hindi lang apo yan eh. Ha? Apoy lang naman yon. Anong ginagawa niyo? Nagpapatunog lang. Tulog ako! Magaling, nandito ka sa labas. Na yon. Ma'am. Halika na sa labas! Ma'am! Ma'am. Halika na sa labas! Apat na puti siya 16. Trapiko, Florida. Westminster! Hindi mo alam? Natulog ako. Hindi ko alam. Kinilala ng pulisya ang 33 taong gulang na suspect na si Brittany Holbrook, ang kasintahan ng biktima sa loob ng 9 na buwan. Papa, 37B MMP. Nasa isang itim na jeep lang ako ng 1 minuto. May narinig ka bang putok ng baril? Wala! Natulog ako. Ayaw ko makita yon. Sa ibaba, dinetene ng ibang pulis ang kasamahan nilang tumawag sa 911. Tingnan natin ang sasabihin niya. Pwede mo bang ikwento kung ano nangyari? Siguro mga 3 minuto lang ang lumipas bago ako tumawag sa 911. Narinig ko siyang sumigaw at naglalakad sa hallway habang tinatawag ang pangalan ko. At bumangon sila mula sa kama. Mga 2 oras pa lang ako natutulog. Pero alam ko may mali. Lumabas ako sa sala at nakita kong si Tyler ay wala sa sarili. May dumudugo mula sa likod niya. Sige, hindi ko alam kung saan o ano. Pero kung si John yon, dapat narinig ko. Hindi ko rin alam paano nangyari. Anong nangyayari? Akala nila ito ay... Bakit? Makalipas ang ilang sandali, parehong sina Brittany at ang kanyang kasama sa kwarto ay dinala sa isang patio habang isinasagawa ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Makinig ka, kailangan ko talagang umihi. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko desisyon yan. Sige, hindi ko nga desisyon, pero katawan ko pa rin ito. Kaya kailangan kong gumamit ng banyo, hindi dahil sa sinasabi mo o sinasabi ko. Mangyayari talaga to. Sige. Sige. Pigilan mo. Di ko na mapigilan. Tungkol ito sa isang bagay. Habang sumisikat ang araw, dumating ang mga detektib para tukuyin ang nangyari. Detective Costa o ang opisina ng sheriff. Ek McNally. Nandito ako para mang-alap ng impormasyon sa nangyari. Pasensya na at kailangan kong sabihin ito, pero kumanaw na si Tyler.
Kaya naman nandito tayong lahat. Sige. Ay mahalaga para sa atin na alamin kung ano ang nangyari. Wala akong ideya. Di rin namin alam, kararating lang namin. Sinusubukan naming intindihin. Ayos ba? Kaya may ilang tanong kami. Bago magtanong, may kailangan kaming basahin. Siguradong napanood mo na ang Lawrence O'Day line dati. Si Taylor ay wala na. Binasa kay Brittany ang Miranda rights at pumayag siyang makipag-usap sa mga detektib bago magtanong. Sa palagay mo, gaano kadami ang nainom niya? Parang mga 5 o 6 na beer, tapos mga 2 bote ng rum. Marami. Marami, parang ewan ko, uminom ako ng Carling War Seltzers, tapos si Tyler. Pumunta sa tindahan at bumalik na may dalang mga beer. Kaya hindi ko talaga masabi kung ilan ang nainom ko nun. Hindi ko alam. Nilagay namin ang fireball sa mesa at itinapon ko lahat sa kahon. Ano ang susunod na naalala mo? Mga bala, Tyler. Ano? Mga bala, Tyler. Binubuli si Tyler. Nasaan ka nun? Sa kusina. Naalala mo ba paano ka napunta sa kusina? Kaya humiga ka sa kama kasama sina Tyler at ang mga aso. Pagkatapos, ang sumunod nilang naalala, nasa kusina ka na. Sige, at nasaan si Tyler? Nakahiga ako? Naalala mo kung paano siya nakahiga? Tyler? Ha? May sinabi ka ba sa kahit kanino? Lumayo ka ba kay Tyler kahit sandali bago dumating ang pulis? Hawak ko ng bayan buong oras. Hi! Sige. Naalala mo ba kung bumangon si Tyler mula sa kama kahit isang beses kagabi? Ha? Ibig sabihin, hindi mo alam kung paano siya nakarating mula sa kama papunta sa kwarto. Ha? Hindi. May kasaysayan ba ng pananakit sa pagitan ninyong dalawa? Nagkaroon kami ng mga away. Hoy! Mga away pa lang. Nag-aaway ba kayo at nagsisigawan, palitan ng sigaw? Iyan ang tiyak na kamatayan. Bernie, may panununtok ba, panunulak, wala, gamit ang baril? Hindi mo matandaan kung bakit ka bumangon at umalis ng kama kagabi. Sa palagay mo ba nalasing ka hanggang sa puntong hindi mo na matandaan? Sa totoo lang, parang hindi ko nga maramdaman na totoo ito ngayon. Plano nilang makinig. Sige. May dahilan ba na may baril sa sahig ng sala? Ako? Nice. Ako ang naglagay doon, nasasabi ko, ginawa ko lang. Dahil naalala mong nahawakan mo ito kagabi. Walang tulakan kagabi, walang balyahan, suntukan, wala ring anumang maaring naging sanhi ng iba pang pinsala sa kanya. Nang dumating ang mga pulis, gumagalaw pa ba siya kahit kaunti? Medyo may malay pa? Hindi masyado. Sinubukan ba niyang magsalita o igalaw ang labi niya? Hindi mo ba naalala na may sinabi siya? Ayon kay Brittany, hindi niya maalala kung may sinabi si Tyler bago ito namatay. Pero iba ang sinasabi ng kanyang kasama sa bahay. Simula nung tumira ako kasama nila, siguro mga 3 beses lang akong nakakita ng medyo malalakas na pantatalo. Pero wala namang physical na nangyari. Parang, Kumusta ang mood nila kapag wala ka? ayos naman, lahat sila ay magkakasundo. Pakiramdam ko parang normal lang na magandang gabi, alam mo yun. Hindi ko alam kung paano masisiguro na dapat nga siyang may sakit. Hindi ko alam. Hindi ko masasabi kung anong nangyari dahil hindi ko alam. Pero maayos naman sa kausap nung dumaan ako sa kanya. At hindi ko lang talaga nakita ang dugo. Kasi nga, may nakita akong baril
Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Nakita ko lang na maraming dugo. Pero nakita ko talaga ang baril na nandun lang sa buong pindahan. Sigurado ako yun na yun, pero hindi ko narinig ang putok. Kung yun nga ang nangyari, hindi ako nagising dahil doon. Nagising ako dahil sa sigaw niya. Sandali, nakuha ko siya pero hindi ko nakita nangyari. Narinig ko lang binaril daw siya sa likod. Pabulong niya sinabi. Tama ang narinig mo. Sabi ng ka-roommate sa pulis, narinig niya si Tyler na nagsabi, "Yung babae binaril ako sa likod," habang tumatawag ng tulong sa 911. At parang nawawala siya sa ulirat. Nabanggit mo na may sinabi siya sa'yo. Pero wala ko nakita. Alam ko lang sinabi niya. Sinusubukan kong alamin ang totoong nangyari at sigurado akong sinabi niyang binaril siya sa likod. Nasaan siya nung sinabi niya yon? Nandun mismo. May napansin ka ba tungkol sa kanya? May sinabi pa ba siya? Hindi. May isa pa siyang sinabi. Nauna ko nabanggit si Mike Tyler. Ano nangyari? Sabi nga tawagan mo lang ang 911 at yun ang tinawagan ko. Tapos sinabi niya yung isa pang bahagi. Pero May nagbalita na ba sa'yo tungkol sa kaibigan mo? hindi, nagtatanong ako pero wala. Pasensya ka na pero kailangan kong sabihin. Pumanaw na siya. Sandali lang. May kutob na ako kaya sila sabik na sabik tungkol dito. Sabi niya, naalala niyang nakatira ako sa ibaba. Nasa likod ka niya. At sinabi ni Tyler, tumawag ng 911, dapat binaril mo na lang ako. Naalala mo ba yon? Bakit ko nga ba nasabi yon? Oo, halos posible na. May medyo malaking puwang sa alaala mo. Sabihin na natin sa ngayon, ang tanging kwento na meron tayo ay nagtuturo na ikaw ang bumaril. Isang paraan para malaman namin ang totoong nangyari. Ay oo, hayaan mong kumuha kami ng swab sa mga kamay mo. Iyan ay isang bagay na papayag kang gawin namin. Well, hindi namin alam kung sino ang nagpaputok ng baril para sa'yo. Makakatulong yan para malaman namin kung sino. Payag ka bang kumuha kami ng swab sa mga kamay mo? Puro dugo ang mga kamay ko. Hindi ko alam. Mga bata kayo. Pagod na ako sa dugo. Binigyan ng oras si Britney ng mga detective na mag-isip bago nagbago bigla ang kwento niya. Sige. Kaya mo bang magsimula? Anong posisyon ang naalala mo ngayon? Hindi ko alam. Parang, hindi ko talaga alam. Parang, hindi ko alam kung bakit niya gagawin yan sa akin. Hindi ko alam. So magkasama kayo sa kama. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Hindi ko alam. Sige, anong natatandaan mo? Sinakal niya ako. Parang gusto niya talaga akong patayin. Pwede ko bang tingnan ang liig mo? Sige. Ayon kay Britney, sinakal siya ng biktima sa isang mainit at walang dahilang pagtatalo. Sabi ng pulisya, wala silang nakitang marka sa leeg o palatandaan ng pagsakal sa mga mata. Dito sa taas. Lahat. Naalala ko ang pader. Sige. Dahil sa tingin ko. Pwede mo bang tingnan ang gilid ng leeg mo? Inilagay ako ng pader sa pader. Sinabi sa akin yun ni nanay dati. Sige, nasa kama ka na. At ano, paano ka nagising? Wala akong ideya. Hindi ko lang talaga alam. Ang alam ko lang, naalala ko na hindi ako makahinga at parang dinudurog niya ang lalamunan ko. At nasaan siya nun? Parang nasa gilid siya ng kama, pero nakatayo.
Sige. Anong nangyari pagkatapos? Hindi ko alam. Siguro. Siguro sumisigaw ako. Naalala kong sinusubukan kong sumigaw dahil gusto kong malising para matulungan ako. Sige. At naalala ko na sobrang lakas ng sigaw niya. At patuloy lang yung ginagawa yun. Hindi lang niya ginawa ng isang beses. At sinubukan kong makatakas at lumabas ng kwarto, pero sinundan niya ako at idiniin ako sa pader na yon. Inawakan niya ako sa leeg at iniangat ako. Sabi mo iniangat ka niya. Ibig mo bang sabihin nakaangat ka sa sahig? Oo, parang gano'n. Sige. Alam mo, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung bakit. Naalala mo ba kung paano ka nakalabas sa sitwasyong yon? Anong naalala mo pagkatapos mong masandal sa pay dirt? Makes sense. Mukhang inilalarawan mo ang isang medyo maraas na pangyayari dyan. Ooh. Meron bang gulo nun? Nanununtok ka ba o nangangalmot? Kasi kung may sumasakal sa akin, lalaban ako para makatakas. Tama? Oh, kasi inipit niya ako sa pader. Hindi ko na naalam kung ano pa ang dapat kong gawin. Naalala mo ba kung ano ang ginawa mo para makatakas? Sa tingin mo ba nakalmot o nasuntok mo siya o? Sigurado akong lahat naman yan. Lahat ng yun? Meron ba? Sige. Hindi ako. Sige, bibigyan kita ng sandali, okay? Gusto mo bang samahan ako at makita kung may alam pa akong iba? Pasensya na. Pinigyan ng mga detektib si Brittany ng oras na makabawi bago ipagpatuloy ang pagtatanong kung saan nakaalala pa ng mas maraming detalye ang suspect. Inabot mo ba ang baril sa tabi ng kama para takutin siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko kailanman gugustuhin saktan siya. Hindi ko alam. Parang hindi ko alam kung nagawa ko, hindi ko maalala. Ang naalala ko lang ay niyakap at hinalikan ko siya. Dumudugo lang siya habang pinapanood ko. Ang bigat nito, hindi ko kayang intindihin ito ngayon. Sobra na ito. Patuloy siyang sumisigaw sa akin. Nagsasabi ng mga bagay na parang wala namang sense. Tinatawag niya akong parang malandi at sinasabi niya na tuturuan niya ako ng leksyon at kung ano-ano pang mga walang kwentang sinasabi na wala namang sense talaga. Sabi niya, tingnan mo ako ginagawa mo sa akin. Ako naman, wala naman akong ginagawa. Wala talagang sense to. Walang sense. Sabi ko, bumalik ka na lang sa kama. Noong naipit ka na sa pader, naramdaman mo ba na ito na yon? Akala ko talaga bubunutin niya yung esophagus ko sa balat ko. Parang dinudurog niya. Hindi lang siya nagtutulak, parang tinipiga niya pa. Dinudurog niya yung lalamunan ko. Parang hindi na talaga ako makagawa ng ingay o makahinga. Parang, sinusalan pa akong patayin. Sinusubukan niyang manuntok. At muntik na niyang magawa. Parang ganun. Oo, pero pagkatapos nun, gugugulin mo ba ang buhay mo sa kulungan dahil sa pagkaligtas mo? O ginawa mo ba? Anong nangyari sa mga tao?
Hindi ko alam kung anong nangyari. Pwede akong gumawa ng kwento na parang alam ko, lalabas ako ng kwarto para makalayo sa kanya. Anong nangyari pagkatapos nun? Hindi ko alam. Hindi ko nga maalala na umalis ako ng kwarto. Ayaw naming mag-imbento ka ng kahit ano. Pero ano mangyayari sa akin? Parang ililitis ba ako? O ano mangyayari? Sige. Talagang hindi ko alam kung ano nangyari. Tapos, paano? Paano matatapos ito? Kailangan ko bang makulong? Kailangan namin imbestigahan at tukuyin kung sino ang may gawa nito sa kanya. Pero magiging 100% tapat ako sa'yo. Sa ngayon, parang ikaw ang gumawa. Oo, parang lahat tayo nakalimutan yung parting yun. Nagsasabi naman naman ng totoo. So, parang mananatili lang ako sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis para sa pagpatay. Kung meron ka, kung kaya mong sabihin sa amin. Ayon sa mga online na tala, nahatulan si Britney ng hurado ng second-degree murder noong Hunyo 2023 at kalaunan ay sinentensiyahan ng 40 taon sa kulungan.